Pelikulang hingil sa isyong pangkasarian. Sa ilang maunlad na bansa, may ilang scholar na nagsasabing tapos na ang pakikibakang feminista at ito na ay isang panahon ng post-feminismo. So makikita nyo na may mga ibang scholar na nagsasabing tapos na ang feminista at ito na ngayon ay panahon ng isang post-feminismo. Ngunit, nananatili laban mapagsamantala sa kababaihan at iba pang mga sumusunod na mga tiyak na mahalinasadong kasarian na ipinapakita ng datos sa buong mundo. 33% lamang ng managerial administratibong posisyon sa buong mundo ang hawak ng kababaihan. Mas mababa pa sa Africa, 15% at Asia, 13%. So makikita nyo na ang Asia ay pinakamaliit na porsyento na posisyon sa buong mundo. So, 2/4 ng matatandang illiterate sa buong mundo ay halos mga babae. So makikita nyo dyan na ang mga babae ay isang illiterate. So it means hindi sila marunong magsulat sa panahon na iyon. Ang mayorya ng 1.3 bilyong namumuhay sa kahirapan ay babae. So sa noon, ang mga babae ay ginagawang sila ay nananatili lamang sa isang bahay at walang karapatang magtrabaho. So pangunahing dahilan ng pagkamatay ng babae sa edad na 15 hanggang 44 ay dahil sa karahasan ng kalalakihan. So makikita niyo dyan na 15 hanggang 44 na edad ng mga babae ang namamatay dahil sa karahasan at kasakiman ng mga kalalakihan. Dahil noon, ang mga babae ay ginagawa lamang na parausan. So 50% ng krimen sa pagpapatay sa babae ay gawa ng kasalukuyan o dating asawa o kinakasama. So kadalasan halos ang kanilang kinakasama o mga dating asawa, sila yung mga may mga planong manghas ng mga kababaihan. So 1,500 na babae ang namamatay araw-araw dahil sa hindi planadong pagbubuntis at iba pang dahilang may kinalaman sa pagdadalang tao. Kasi noon, wala pang programang katulad ng mga family planning upang ito ay maglimita sa pagbubuntis o pagplan sa isang pamilya. Dahil noon mga bata pa at hindi pa nila kayang magdalang tao, 19 kaso ng milyong abortion ang nangyayari sa hindi ligtas na paraang pumapatay sa 68,000 na babae sa bawat taon. So 14% sa mga kasong ito ay isinasagawa sa mga batang babae may 24 na edad at 16. Sesyon tungkol sa mga kababaihan. So isa na dito ang Philippine National Police Women and Children Protection Center or PNPWCPC and Center for Women's Resources or CWR and Overseas Filipino Worker or OFW and the Philippine Commission on Women or PCW. So, may mga batas sa Pilipinas para sa karapatang ng kababaihan. So, una dito ay Public Act number 9710 o Magna Carta of
women. So, ito ay isang batas na nagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng kababaihan o sa Pilipinas, karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng hakbang upang maprotektahan ang mga kababaihan mula sa anumang pagpapahirap sa diskriminasyon. So itong batas na ito yung Magna Carta of Women. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan sa Pilipinas. So nakapaloob dito yung anumang uri ng pagpapahirap at diskriminasyon sa mga kababaihan. So itong batas na ito ang nagpoprotekta sa mga kababaihan. And another is Republic Act number 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act or VAUSI. So ito ay kadalasan naririnig ko sa mga symposium o program na gagawin sa mga Philippine National Police every barangay. And then ang VAUSI, ito ay ang batas na ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan mula sa domestic violence, sexual harassment at iba pang uri ng pang-aabuso. So, ang mga akusado ng ganitong krimen ay dapat hindi lamang maparusahan, kundi dapat ring maprotektahan ang mga biktima. So, ito ay ang Violence Against Women and Children Act. Ito ay patungkol sa mga kababaihan o mga mas bata pa sa murang edad na naka-experience ng mga sexual harassment at mga domestic violence. So itong batas na ito, sila yung nagpoprotekta kung may mga mangyayari na hindi dapat or mga krimen na ang mga babae na ang nabibiktima. So susunod ay ang Republic Act number 7192 o Women in Development and Nation Building Act. So ito ay isang batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng pagpapatatag ng bansa. Ito ay nagbibigay ng oportunidad ng mga kababaihan upang mapabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. So, susunod ay ito ang Republic Act number 11313 o Safe Space Act. So, ito ay tungkol sa mga kababaihan mula sa pang-aabuso sa publiko. So, ito ay naglalaman ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga kababaihan mula sa harassment sa lugar na hindi nila maprotektahan. So, another is may mga bansang itinuturing na krimen ang gawaing homosexual. So, ito ay ang mga bansang Afghanistan, Somalia, Iran, Sudan, Nigeria, Yemen, Qatar, Mauritania, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Mayroon pang ibang batas. Ito ay ang Uganda Anti-Homosexuality Act of 2014. So, ang homosexuality is yung mga magkarelasyon na magkaparehong kasarian. So, ang panukalang batas ay pinapahayag ni Pangulo ng Uganda na si Yoweri Museveni noong Pebrero 24, 2014. Isang batas na ipinasa ng parlamentaryo ng Uganda noong Disyembre 20, 2013 na nagbabawal sa mga sexual na relasyon sa parehong kasarian. So, meron silang bill na ipinasa. Ito ay ang Kill the Gays Bill.
Agosto 1, 2014, idineklara ng Korte ng Konstitusyonal ng Uganda na hindi wasto ang kilos na ito sa mga kadahilan ng pangmamaraan. So sa lugar na Uganda, hindi approve magkarelasyon ng parehong kasarian. Ang bill na ito ay yung pinapatay nila yung mga gay. Another is the Anti-Discrimination on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity, Expression or SOGI Bill. Kilala bilang Anti-Discrimination Act ay isang panukalang batas na iminumungkahi ng Kongreso sa Pilipinas. Layunin nito na maiwasan ang iba't ibang kilos ng diskriminasyon sa pang-ekonomiya at pampubliko na tirahan laban sa mga tao dahil sa kanilang oryentasyon sexual, pagkakilanlan o pagpapahayag ng kasarian. So, sa propagandang tradisyonal of non-sexual relations among minors, sa Russia, ito ay pagpataw ng multa ng mga taong nagbibigay impormasyon tungkol sa homoseksualidad sa mga 18 taon pababa. So doon sa Russia is may multa kung sino makapagbibigay impormasyon tungkol sa homoseksualidad ng isang tao 18 pababa. So taong 2013 na ang Pilipinas ay mahirang bilang ika-10 sa 39 na bansa na may pinakamataas na porsyento ng pagtanggap sa pamayanang LGBT sa buong Asya. Ayon sa isang global survey na may pamagat na Global Divide on Homosexuality na isinasagawa ng Pew Research Center. So, may mga pelikula hingil sa isyong pangkasarian. So, isa na dito ang Everything About Her 2016, Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa 2011, Rosario 2010, and The Woman Who Lived 2016, and Die Beautiful 2016. So, dapat bigyang pansin sa panunuring pelikula hinggil sa isyong pangkasarian ang mga karanasan ng pagkaapi, pagsasamantala at pakikibaka ng mga kasariang api sa lipunang Pilipino. So itong mga pelikula na ito dapat natin itong suriin upang malaman natin ang mga kaganapan tungkol sa or mga issue tungkol sa isang kasarian ng isang tao upang maintindihan natin kung ano talaga ang kanilang mga damdamin, totoong damdamin bilang isang tao.